yung pinakaunang libro sa Biblia at yun po ay ang Genesis. So kung makikita nyo po dito sa harapan. So makikita natin yung plano ng pagliligtas ng Diyos at ito'y higit na mahalaga para sa bawat isa sa atin. No? Maraming tao ang nag-iisip na kanilang problema ay pera, anong kakainin, promosyon, or sa susunod na mga araw, paano kami mabubuhay. Well, problema po talaga yon. Di po ba? Pero nawa makita po natin na ang higit na problema natin ay ang ating kasalanan. Pwede kang maging mayaman dito sa lupa, pero ikaw ay hindi mo may enjoy yung tunay na buhay at yun ang buhay na walang hanggan. Huwag niyo pong isipin ang buhay natin ay hanggang dito na lamang. Kaya po, lubos po kayong ini-invite ng inyong mga nag-invite sa inyo ngayon. Not for the purpose na dumami dito, but dahil alam nung mga nag-invite sa inyo kung ano at kung gaano katakot ang kalagayan ng isang taong walang kaligtasan. Kaya nawa, pakinggan niyo po ang salita ng Panginoon. In Genesis chapter 17, verses 9 to 14. Pakibuksan po, Genesis 17, 9 to 14. Pwede niyo pong i-share yung inyong mga Bible, lalong-lalo na sa ating po mga bisita, para makasunod po din sila, no? Genesis chapter 17, verse 9 to 14. So para po sa kaalaman din ng mga nandito ngayon, first time, nakaraang linggo po ay pinag-aralan namin at nakita namin ang muli pong paghahayag ng tipan ng Diyos kay Abraham. So meron pong pangako ang Diyos kay Abraham at yun yung tinatawag natin na tipan. So doon po last week ay binigyang linaw at binigyan din ng detalye ang pangakong ito. Nalaman din po natin ano yung mga kondisyon or pag sinabi nating kondisyon, ano ba yung mga dapat gawin nila Abraham at ng kanyang mga salinlahi patungkol doon sa tipan or yung covenant or yung agreement or yung promise, no? At iyon po ay ang lumakad sa harap ng Diyos ng walang kapintasan. So, yun po yung kondisyon na binigay ng Diyos kay Abraham. Ngayon, tandaan po natin na iyon po ay gagawin hindi po upang matanggap ni Abraham yung tipan o yung pangako ng Diyos. Bagkus, siya po ay lalakad ng walang kapintasan sa harapan ng Diyos dahil siya ay nakatanggap na ng tipan mula sa Diyos. Dito po pinakita sa atin na gagawin ng Diyos ang kanyang pangako at ang tugon, no, yung response na nararapat dito ay yung buhay na lumalakad ng walang kapintasan. Ibig sabihin po, yun yung buhay na lumalakad na kalugod-lugod sa harapan po ng Diyos. Yun po yung nararapat na tugon ng isang tao na nakatanggap ng pangako ng Diyos. Okay? Ngayong umaga, magpapatuloy po tayo at makikita natin ang isa pang nararapat gawin nila Abraham. Titingnan natin kung ano po yung naging pananaw ng mga Israelita. Alam niyo po ba yung mga Israelita? Yung mga Israelita po yung mga salinlahi, no, na nagmula po kay Abraham. So titingnan natin kung paano nila naunawaan itong pangalawang dapat nilang gawin na ibinigay ng Diyos patungkol po sa tipan na ipinangako ng Diyos kay Abraham. So, pwede po ba tayong tumayo ulit bilang pagbibigay pugay sa pagbabasa ng salita na ipapangaral ngayong umaga? In Genesis chapter 17, verse 9 to 14. Ako na lang po magbabasa at pakinggan niyo po ng mabuti. Ito po ang salita ng Diyos. Sinabi ng Diyos kay Abraham, at tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan. Ikaw at ang iyong binhi pagkamatay mo sa buong lahi nila. Ito ang aking tipan na iyong iingatan, ang tipan natin at ng iyong binhi pagkamatay mo. Ang bawat lalaki sa inyo ay tutuliin.
Inyong tutuliin ang balat ng inyong maselang bahagi, at ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo. Sa inyong buong lahi, bawat lalaking may gulang na 8 araw sa inyo ay tutuliin. Maging ang aliping ipinanganak sa inyong bahay, o ang binili ng salapi sa sinumang taga-ibang lupa na hindi sa inyong lahi. Ang aliping ipinanganak sa bahay at ang binili ng iyong salapi ay dapat tuliin, at ang aking tipan ay makikita sa iyong laman bilang tipang walang hanggan. Ang sinumang lalaking hindi tuli, na hindi tinuli ang balat ng maselang bahagi, ay ititiwalag sa kanyang bayan. Sinira niya ang aking tipan. Tayo po'y manalangin. Panalangin ko po, O Diyos, ang iyong pagbibigay unawa sa bawat isa na nandito. Bagaman, maaring itong unang pagkakataon na marinig ang salita, batunay na walang imposible sa banal na Espiritu na siyang nagbubuhay muli sa isang taong patay at nagbibigay unawa sa salita at nagbibigay kakayanan upang manampalataya sa binhi na ipinangako ng Diyos. Panalangin namin ang iyong pagkilos, O Diyos, sa iyong biyaya at awa sa bawat isa. Ito kami panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magsiupo muli. Again, para po magkaroon kayo ng ideya, yung nangyayari po dito na binabasa natin is ang Diyos ay nagbigay po ng pangako kay Abraham. Kilala nyo naman po siguro si Abraham. Okay po? So nagbigay po ang Diyos ng pangako kay Abraham. At sa kanyang pangako na yon, natatawagin nating tipan or yung covenant or yung agreement, meron pong mga kondisyon na ibinigay ang Diyos. Ibig sabihin, may mga dapat gawin sila Abraham at kanyang mga salinlahi patungkol doon sa pangako na ibinigay ng Diyos kay Abraham. Ngayon, sa ating binasa kanina, ito po yung isa pa na dapat nilang gawin. Ngayon, pagkatapos na ilahad ng Diyos ang kanyang gagawin, no, patungkol sa tipan, kasi sinabi po ng Diyos yung mga gagawin niya. No, mababasa nyo yan sa verse 1 to 8. Kaya lang, wala na tayong time para i-review yon. So, para magkaroon lang kayo ng ideya, sinabi ng Diyos ang kanyang gagawin. Okay po? Ngayon naman, sa pagpapatuloy natin, dito sa verse 9, sinabi po sa verse 9, sinabi ng Diyos kay Abraham. So, ito yung sinabi ng Diyos kay Abraham. At tungkol sa iyo, sabi ng Diyos, iingatan mo ang aking tipan. Now, pakinggan niyo po to. Ingatan mo ang aking tipan, ikaw at ang iyong binhi. Ibig sabihin yung mga anak na nagmula po kay Abraham. Iingatan daw nila yung tipan na iyon. Pagkamatay mo sa buong lahi nila. So dito sa verse 9, makikita natin ang utos na dapat gawin ni Abraham at pati ng kanyang mga salinlahi. Malinaw na ito po ay ang pag-iingat sa tipan. Pakinggan niyo, ito yung utos ng Diyos kay Abraham. Ingatan mo ang aking tipan. Malinaw? Yun yung utos ng Diyos kay Abraham. Ingatan mo ang aking tipan. So ito ay pagpapahiwatig na dapat patuloy gawin ito ni Abraham. Pati ng kanyang mga anak. Okay? Ngayon ang tanong, ano yung tipan na yon? Ano yung dapat niyang ingatan na tipan? Okay? Makikita natin yon sa verse 10. Pwede po bang tingnan niyo yung verse 10? Sinabi dyan, ito ang aking tipan na inyong iingatan. So malinaw po, no? Ito yung tipan na kanyang iingatan. Ang tipan natin at ng iyong binhi pagkamatay mo. Ano yon? Ang bawat lalaki sa inyo ay tutuliin. Yun yung dapat gawin at ingatan ni Abraham at ng kanyang mga salinlahi na tipan nila ng Diyos. So malinaw po dito na ang tipan na ingatan ni Abraham ay ang pagtutuli sa bawat lalaki. So ngayon, maaaring ito yung unang pagkakataon na narinig ito ni Abraham. Kayo, alam nyo na yung pagtutuli, di ba? Pero kung babalik tayo sa panahon na ito, maaaring hindi pa alam ni Abraham, ano ba pagtutuli? So ipinaliwanag ito ng Diyos sa verse 11. Tingnan niyo po yung verse 11. Inyong tutuliin ang balat ng inyong maselang bahagi
at ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo. So, ang pagtutuli ay ibig sabihin yung pagtatanggal ng balat ng maselang bahagi ng lalaki. Ang babae hindi po matutuli. Lalaki lang. So, yun yung tipan na iingatan ni Abraham. Pero, kung mapapansin niyo po sa verse 11, may dagdag na sinabi ang Diyos. No? Sabi ng Diyos na ang pagtutuli na iyon ay magiging tanda ng tipan sa kanila. Alam niyo po ba yung tanda or sign? For example, pupunta kayo ng Manila. Di ba? May makita kayong to San Fernando, to Angeles. Sign yun, di ba? Tanda yun. No? So, pag nabasa nyo yun, pag nakita nyo yun, alam nyo kung anong ibig kahulugan nun. So, dito, sinasabi ng Diyos kay Abraham, kapag nakita mo yung pagtutuli mo, maaalala mo yung tipan ko. Maalala mo yung pangako ko. So, kaya sinabi sa verse 11, ang pagtutuli na iyon ay ang magiging tanda, sabi ng Diyos, ng aking tipan. That's a sign, that's a reminder, no, na merong ipinangako ang Diyos kay Abraham. Para hindi po tayo malito, lalong-lalo na sa mga nakasama namin sa mahabang panahon, baka malito po kayo na tipan tapos tipan. Ano bang tipan ito? Ang daming tipan. For your information, may 2 tipan na binabanggit dito. Okay po? So, ang tipan ng pagtutuli na sinabi dito kay Abraham ay iba sa tipan na binanggit na ng Diyos. Kasi merong pangako ang Diyos kay Abraham na mababasa natin yan sa chapter 12 at sa chapter 15. Okay po? At nabasa natin yon sa chapter 17, verse 1 to 8. Yun yung tipan ng Diyos. Yun yung pangako ng Diyos na gagawin ng Diyos kay Abraham. Ngayon, ito ay iba sa tipan ng pagtutuli na ibinigay ngayon kay Abraham. Okay? Tinawag po na tipan ang pagtutuli dahil ito ay kasunduan. Pag sinabi nating tipan, kasunduan yan na ibinigay ng Diyos na dapat gawin ni Abraham. At ang kahalagahan nito ay pagiging tanda. Di ba? Pagiging tanda nito sa tipan ng Diyos. Nakikita nyo, 2. Yung tipan ng pagtutuli ay magiging tanda ng tipan na ibinigay ng Diyos. Mababasa niyo sa chapter 12, chapter 15. Okay? Clear na po ba? Okay. So, ang mga kondisyon na dapat gawin ni Abraham at ng kanyang salinlahi sa tipan ng pagtutuling ito ay makikita natin naman sa verse 12 at 13. So, ano yung mga kondisyon sa tipan ng pagtutuli? Okay? Makikita natin yan sa verse 12 at verse 13. Pwede niyo pong tingnan inyong mga Bible. Sabi dito, sa inyong buong lahi, bawat lalaki na may gulang na 8 araw. So, 8 days old pa lang yung lalaki, yung anak mo, ay siya nang tutuliin. Sa atin, ilang taon? Grade 4, grade 5, di ba? Ganun. Pero sa kanila, 8 days old pa lang ang anak na lalaki, tuli na kagad. Okay? Yun yung kondisyon sa tipan ng pagtutuli. Maging ang aliping ipinanganak sa iyong bahay, tutuloyin daw. At ang binili ng salapi, na para maintindihan niyo yung sinasabi dito, sa panahon kasi na ito, uso pa po yung mga alipin. Tapos yung mga alipin, binibili din. Okay? Kaya sinabi dito ng Diyos, yung mga alipin ninyo, pati yung mga binili ninyo ng salapi, tutuliin ninyo yan. Hindi lang yung mga Israelita. Okay? And verse 13, ang aliping ipinanganak sa bahay at ang binili ng iyong salapi ay dapat tuliin. You see? So, kung papansinin niyo po, hindi lang ito para sa mga Israelita. Dito pinapahiwatig na hindi lang to para sa mga Israelites, no? Na yung mga magmumula sa lahi ni Abraham. But ito rin po ay para sa mga dayuhan. Now, bakit issue to? Kasi po, kung malalaman nyo po, kung may makakausap po kayong galing sa Israel, isang Hudyo o isang Israelita, sasabihin yan na ang pangako ni Abraham ay para lang sa kanila, na mga Hudyo. Naririnig nyo ba yung mga news na pinapatay or pinipersecute ng mga Jews or mga Israelita yung mga Kristiyano? Nakakarinig kayo nun? Kasi nga, ang pagkakaintindi nila
ang kaligtasan daw or yung pangako ng Diyos ay para lang sa kanila ng mga Israelita. Ikaw, kung Pilipino ka, hindi ka pwede maligtas. Wala ka, hindi ka kabilang sa pangako ng Diyos kay Abraham. Gets niyo po? Kaya, pero dito, makikita ninyo bakit sinali yung mga dayuhan kahit hindi Israelita. Kasi po, ito po ay pagpapahiwatig na yung tipan pala ng Diyos, yung pangako ng Diyos ay para din sa mga dayuhan kahit hindi Israelita. Kahit Pinoy ka, makakatanggap ka ng pangako ng Diyos. Alam niyo ang kagandahan nun? Kasi ang pangako po ng Diyos kay Abraham ay ang kaligtasan. So kung ang pangako ni Abraham na ang kaligtasan ay para lang sa mga Israelita, wala pong kaligtasan para sa bawat Pilipino. Wala pong kaligtasan para sa bawat isa sa atin kung hindi tayo Israelita. Kaya ganun kahalaga itong parte na ito, no? Pero meron pong isang dapat ni nating pansinin sa verse 13. Sinabi ng Diyos sa verse 13, ang aking tipan ay makikita sa iyong laman bilang tipan na walang hanggan. So yun po yung sinabi dito. Dahil nga po ang tipan ng pagtutuli ay ang pagtatanggal ng balat ng maselang bahagi ng lalaki, di ba? Dahil nga pagtatanggal yan, so makikita sa kanilang laman bilang paalala na tapat na gagawin ng Diyos ang kanyang pangako. So, medyo mag-aano lang po ako ha. Kung isipin niyo yung mga lalaki, di ba, tulian. Sa tuwing ihihi yan, makikita nila yung kanilang maselang bahagi, di ba? So sila Abraham, sa tuwing makikita nila yon, ang may isip nila, yung pangako ng Diyos. Di ba? Medyo nakakatawa siya, pero totoo yun. Sa tuwing iihi yung lalaki, ay, nangako ang Diyos sa akin. At again, para bigyan ko kayo ng ideya, yung pangako ng Diyos ay ang kaligtasan at yun ang Panginoong Jesucristo. So yun po, ganun po kahalaga yung tanda na ibinigay. At sinabi dito na ang tipan ng pagtutuli na ito ay bilang tipang walang hanggan. So again, we are talking about tipan ng pagtutuli. Sinabi dito na yung tipan na ito ay walang hanggan. So alam natin kapag walang hanggan, walang katapusan yan. Tama? Now, ito ay makikita, ngayon, kung babasahin po natin ito, plainly, no? May isip ng bawat isa na ang pagtutuli ay mananatili sa walang hanggan. Kasi yun nga ang sinabi, di ba? So may isip natin na ang pagtutuli pala walang hanggan yan. Ibig sabihin, hindi ito magtatapos, tama? Ngayon, gusto ko pong bigyang diin ito. Dahil dapat nating malaman kung iyon ba talagang ibig sabihin dito. Okay? At bago natin yung tingnan muna natin yung last verse, verse 14. Sinabi doon sa 14 na ang lalaking hindi tuli, na hindi tinuli ang balat ng maselang bahagi ay ano daw? Ititiwalag. Ititiwalag sa kanyang bayan dahil sinira niya ang tipan ng Diyos. Anong ibig sabihin ng ititiwalag? Ibig sabihin po nito, hindi na magiging kabilang yung taong iyon sa bayan ng Israel. Yun lang yung ibig sabihin nun. No? Ngayon, kailangan po natin malaman na ang bayan po ng Israel ay ang bayang pinili ng Diyos. Okay, mahalaga ito na impormasyon. Ang bayang Israel ay ang bayang pinili ng Diyos. Sa makatuwid po, ang mga taong hindi tuli ay hindi na magiging kabilang sa bayang pinili ng Diyos. Okay? Sa kabuuan, meron po tayong dalawang tanong na dapat nating bigyang linaw. And listen carefully. Unang tanong, ang tipan ng pagtutuli ay mananatili ba talaga hanggang sa walang hanggan? Yung unang tanong, mananatili ba talaga ito hanggang sa walang hanggan? Yung tipan ng pagtutuli. Pangalawang tanong, ang pagtutuli ba ang daan para maging kabilang ka sa bayan ng pinili ng Diyos? Okay, baka hindi nyo nagigets. Ano bang kahalagahan ng bayan na pinili ng Diyos? Pag sinabi mong bayan na pinili ng Diyos, ibig sabihin yun lang po yung mga ligtas. Tindihan niyo po? Kapag hindi ka kabilang sa bayan na pinili ng Diyos, ay wala pong kaligtasan. Kaya, ang tanong na dapat nating sagutin, again, ang pagtutuli ba talaga ay hanggang sa walang hanggan? At ang pagtutuli ba talaga ang daan para mapabilang ka
sa bayang pinili ng Diyos. Sa madaling salita, ang pagtutuli ba ang daan para maligtas ka? Okay? Mahalaga na masagot natin ang mga tanong na ito dahil ito ay may direktang kinalaman sa ating tagapagligtas at sa ating kaligtasan. Now, if hindi ka po worried sa iyong kaligtasan, pwedeng hindi ka na makinig dito. Kung akala mo ligtas ka na, pwede ka nang hindi makinig dito. Pero kung concern ka pagkatapos mong mamatay, kailangan mong makinig sa salita ng Diyos. Kasi pagkatapos nating mamatay, may tinatawag na walang hanggan. At dalawa lang po ang walang hanggan. Walang hanggang nasa presensya ng Diyos o walang hanggang nasa puot ng Diyos. And that is hell. And I want to be serious po sa bawat isa sa inyo. I know, mainit, ang tagal-tagal naman, pero this is about your salvation. Sa kaligtasan mo to. And so I hope and pray na makinig kang mabuti at nawa, ipaunawa sa iyo ng Diyos ang salita niya. Now, simulan natin. Kung titingnan po natin sa history ng mga Israelites, sa Genesis 34, wag niyo na pong buksan. Makinig na lang po kayo ng masinsinan. In Genesis 34, mababasa po natin doon, meron pong babae. Ang pangalan niya si Dina. Kilala niyo si Dina? Ako hindi na. So, mabasa natin doon, may pangalang binanggit si Dina. Siya yung anak ni Jacob. Kilala niyo si Jacob? Si Jacob po ay anak ni Isaac at si Isaac ay anak ni Abraham. Okay? Now, si Dina ay anak ni Jacob. Siya po ay ginahasa. Ginahasa siya ng lalaking nagangalang si Shechem. Okay? Now, pagkatapos na gahasain ni Shechem si Dina, ninais ni Shechem na pakasalan si Dina. Kasi gustong-gusto niya talaga si Dina. Okay? So, hindi niya alam, galit yung mga kapatid ni Dina, yung mga anak ni Jacob, yung 12 tribes of Israel. Galit sila kay Shechem kasi nga ginahasa yung kapatid na babae. So, nilinlang nila si Shechem. Sabi nila, okay, kung gusto mong mapangasawa ang aming kapatid na si Dina, kailangan mo muna magpatuli. Kasi kung hindi ka magpapatuli, hindi ka pwedeng mapabilang sa aming bayan. Yun ang makikita natin doon. So dito, halimbawa iyon na yung pag-iisip ng mga Israelita, kailangan magpatuli ka muna bago ka maging kabilang namin. So makikita nyo itong isang example na ito. Another example is sa Exodus 12. So dito sa Exodus 12, meron pong tinatawag na Pasko. Alam niyo yung Pasko? Hindi Pasko ha? Pasko. Alam niyo yung Pasko? Ito yung unang pagkakataon na rin yung Pasko. Now, yung Pasko po is ganito. Kung alam niyo yung story ng Israel na nabihag sa Egypt, alam niyo yung story na yon? Nabihag sila sa Egypt for 400 years. Alam niyo yon na story? Mahalaga yun. Okay? For 400 years, nabihag sila. Ngayon, nung ililigtas na sila ng Diyos, ibig sabihin, papalabasin na ang mga Israelita mula sa Egypt, may isang gabi na sabi ng Diyos, darating yung espiritu ng kamatayan at papatayin yung lahat ng mga panganay sa bawat bahay. So, kailangan nilang, yung mga Israelita, kailangan nilang magpahid ng dugo sa poste ng kanilang pintuan para kapag dumating yung espiritu ng kamatayan, ay hindi sila papatayin. Hindi mamamatay yung panganay. So, kaya tinawag siya na Passover. Lalagpasan. Okay? So, sa Exodus 12 po, meron silang celebration patungkol doon. Yung celebration na yun, ang tawag is Pasko. Okay? Ngayon, dito sa Exodus 12, nung itinatag po yung celebration na yun, yung Pasko, sinabi doon na ang bawat daw dayuhan at bawat alipin, ibig sabihin, ang bawat hindi Israelita ay maaari lamang makibahagi kung yung bawat daw lalaki sa kanilang sambahayan ay magpapatuli. Okay? So, another example na pinapakita dito na ang pagtutuli ay nararapat gawin bago payagang makibahagi yung mga hindi Israelita sa celebration na ginagawa nila. So, kung titingnan po natin,
ganon nila pinapahalagaan yung pagtutuli bago ka makasali o bago ka maging kabilang. So, yun yung gusto ko ipakita sa inyo. Now, sa Old Testament po yun. Kung titingnan naman natin sa New Testament, o yung bagong tipan, di ba yung Biblia may ano yan, may Old Testament, may New Testament. Kung titingnan natin sa bagong tipan, nung nagsimula po yung church, okay, pagkatapos na bumalik ng Panginoong Hesus sa langit, nagsimula po yung paglaganap ng magandang balita. So doon po nagsimula magkaroon ng mga church like this, no? Naunawaan po, no, ng mga nananampalatayang Hudyo na si Jesus po ang katuparan ng tipan ng Diyos kay Abraham. Naintindihan nila 'yon. Pero mababasa natin sa Acts chapter 11 na hindi ikinatuwa nung mga mananampalatayang Hudyo na si Pedro. Kilala niyo si Pedro? Hindi siya yung may hawak ng manok sa langit. Mali po yung katuruan na yon. Okay? Maling katuruan yon. Pero si Pedro, pumunta doon sa mga tinatawag na hentil. Okay, another new word. Yung hentil po, yan po yung mga tao na hindi Israelita. Tindihan nyo? Di ba may bayan ng Israel? Lahat ng tao na labas sa Israel, ang tawag sa kanila, hentil. Ibig sabihin, tayo Pinoy, hentil din tayo. Bakit? Hindi tayo Israelita eh. Pinoy ka, di ba? Pero in other term, hentil tayo. Okay? Ngayon si Pedro, pumunta siya sa mga hentil and inihayag niya yung kaligtasan. Alam niyo ano naging reaksyon ng mga Israelita na nananampalataya sa Panginoong Hesus? Nagalit sila. Nagalit sila kay Pedro. Bakit ka pumunta doon sa mga hentil? Hindi yan tuli. Kita niyo yun? So, ganun ang pagpapahalaga nila sa pagtutuli. Iniisip nila ng isang tao ay dapat tuli bago nila matanggap yung kaligtasan. Kaya, kalaunan, doon sa chapter 15 ng Acts, mababasa natin doon na may mga Hudyo or Israelita na nagtuturo sa mga hentil na kung sila daw ay hindi magpapatuli, hindi sila maliligtas. So, naging issue yan sa unang mga churches. So, ang ganitong kaisipan mula sa lumang tipan ay nagpatuloy dito sa bagong tipan. Okay? Ngunit, ang lahat ng mga ito ay pinabuluanan po ni Pablo. Kilala niyo si Pablo? Kilala niyo po si Pablo? Naririnig niyo po si Saint Paul? Okay, kung naririnig niyo siya, pinabulaanan niya yon. At pinabulaanan din yun ng iba pang mga apostol. Unang makikita natin ang malinaw na pagkakasali ng mga hentil na mga hindi tuli sa kaligtasan sa Acts chapter 10. Makikita nyo doon, mababasa natin doon, na ang mga hindi tuli ay nakabilang din, no? Naligtas din pala sila. At mababasa natin doon sa verse 45 na ito ay labis na ikinamangha ng mga mananampalatayang Hudyo. So yung unang pagkakataon na makita nila na ligtas din pala yung mga hindi tuli. Na-amaze yung mga Hudyo na mga mananampalataya. So, pinapakita po doon na ang unang expectation talaga ng mga Hudyo ay para lang sa mga tuli ang kaligtasan. Again, ito yung gusto kong ipunto sa inyo. Yung mga Israelita, ang alam talaga nila, ang iniisip nila para lang sa mga tuli yung kaligtasan. Pero po, ang nakakamangha sa pagtatanggol ni Pablo na hindi kailangan ng pagtutuli para mapabilang sa piniling bayan ng Diyos, ginamit niya po si Abraham bilang halimbawa. No? Kasi meron po talagang issue sa early church, yung pinakaunang iglesia. Tayo kasi hindi natin alam yun eh. Pero dapat nyo itong malaman. Merong issue nung bagong nagsimula ang iglesia. Again, yung mga Israelites, iniisip nila para lang talaga sa mga tuli ang kaligtasan. Pero, nung dinedepensahan ni Pablo na ang kaligtasan ay para din sa mga hindi tuli, ang binigay niya na halimbawa, alam niyo kung sino? Si Abraham. So, very, very ironic. Bakit? Kasi mga Israelita, sasabihin nila, uy, galing kami kay Abraham. Kami lang ang mga tuli. Kami lang ang dapat maligtas. Pero si Pablo, nung dinepensahan niya
at pinapaliwanag na niya na ang kaligtasan ay para din sa mga hindi tuli, ang binigay niya na halimbawa, si Abraham mismo. No? Ipinaliwanag ni Pablo na si Abraham ay ibinilang na matuwid. Ibig sabihin, si Abraham ay naligtas bago pa man siya tuliin. Sinabi niya sa mga Israelita, alam niyo ba si Abraham na kung saan kayo nagmula, naligtas siya bago pa siya tuliin. So, yun yung isang pagdepensa ni Pablo para sa mga Israelitang mananampalataya, ha? Pero hindi pa, wala pang maayos na pagkaunawa, no, ng kaligtasan. And, kung nabasa nyo na, in Philippians chapter 3, ipinagmalaki ni Pablo na siya din ay tuli. Pero alam niyo po ba, pagkatapos niyang ipagmalaki na siya ay tuli, anong sinabi niya? Sinabi niya doon sa Philippians 3, ibinibilang ko ang lahat ng iyon, pati yung pagtutuli niya, na walang kabuluhan. Sabi niya, pati yung pagtutuli niya, yung pagiging tuli niya, sinasabi niya, basura lamang yun. Pero alam niyo ang sinabi niya? Sabi niya, basura lang iyon upang makamtan niya si Kristo. So pinapakita niya na hindi ang pagtutuli ang nakapagligtas sa kanya, but si Hesus Kristo. No, na kahit yung pagiging Hudyo niya, yung pagiging Israelita niya, yung pagiging tuli niya, sabi niya, basura lang yun. Walang halaga yun sa aking kaligtasan. So, yun yung pinakita ni Pablo sa Philippians 3. Kaya, sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 7, verse 18, sabi niya doon, na kung sino mang nananampalataya kay Kristo na tuli, ay hindi na kailangang tanggalin ang kanyang pagtutuli. At sinabi niya, at kung ito man ay hindi tuli, hindi niya kailangang maging tuli. So dito po, pinapahiwatig na Hudyo ko man, Israelita ka man o hindi, siya ay magiging kabilang sa bayan ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Hindi sa pagtutuli. Okay? Sa katunayan, iyon po ang sinabi ni Pablo sa Romans 3:30. Sabi niya doon, yamang iisa ang Diyos na kanyang itinuturing na ganap ang pagtutuli sa pamagitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya dito masasabi natin na kay Kristo wala na pong pagtatangi. So ang point ni Pablo doon, again, tuli ka man o hindi tuli, ang mahalagang yung pananampalataya kay Kristo. Sabi din ni Pablo sa Colossians 3:11, sabi niya, dito, wala ng Griego at Hudyo. Wala na tuli at di tuli. Barbaro or Sitya, alipin o malaya, kundi si Kristo ang lahat at nasa lahat. Kaya malinaw po na ang pagtutuli ay hindi kailangan para mapabilang ka sa bayan ng Diyos. Or, sa madaling salita, ang pagtutuli ay hindi kailangan para maligtas ang isang tao. Kaya ganun na lamang ang pagbibigay diin po ni Pablo in Galatians 5, verse 2-4. Nasabi niya doon na kung ang isang tao ay magpapatuli para siya ay maligtas, sabi niya doon, hindi magiging pakinabang si Kristo sa taong iyon. So kapag iniisip ninyo, dapat maging Hudyo ako para maligtas. Kapag iniisip niyo, dapat magpatuli ako para maligtas. Sabi ni Pablo, hindi magiging pakinabang si Kristo sa inyo. Siya ay hiwalay kay Kristo, yung taong iyon. At nahulog siya mula sa biyaya ng Diyos. Sa makatuwid po, sa puntong ito, masasagot na natin yung dalawang tanong kanina. Natandaan niyo po yung tanong kanina? Una, ano yung tanong? Ang tipan ng pagtutuli ay mananatili ba hanggang sa walang hanggan? Well, ang sagot po ay hindi. Hindi po yun mananatili sa walang hanggan. In a sense, na yung pagtutuli sa balat, hindi po yun mananatili hanggang sa walang hanggan. Pero, ang tipan ng pagtutuli ay mananatili hanggang sa walang hanggan. Kuya, nakakalito ka. Ulitin ko po ha. Yung tipan ng pagtutuli na pagbabalat ng maselang bahagi, hindi po yun magpapatuloy na. Pero ang tipan ng pagtutuli ay magpapatuloy hanggang sa walang hanggan. Nakakalito?
Yung tumatawa dyan, naintindihan nyo to. Okay? Give me time, i-explain ko po yun. Again, ulitin ko. Yung pagtutuli, okay, ng balat, hindi na yan magpapatuloy. Pero yung tipan ng pagtutuli, magpapatuloy yan hanggang sa walang hanggan. Teka lang, i-explain ko yan mamaya. Pangalawang tanong, ang pagtutuli ba ang daan para mapabilang ka sa bayang pinili ng Diyos? Ibig sabihin, ang pagtutuli ba ang paraan para maligtas ka? Well, ang malinaw na sagot, hindi. Hindi. No? Tanging sa pamagitan lang ng pananampalataya kay Jesus, ikaw ay mapapabilang sa tunay na bayang pinili ng Diyos. Kung gayon, ano po ang kahalagaan ng pagtutuli? Kasi parang, kuya, focus na focus ka sa pagtutuli, ah. Paano kami mga babae, hindi kami tuli? Mamaya, makikita nyo, matutuli din kayo. Okay? Anong kahalagaan ng pagtutuli? No? At bakit, nung dumating si Jesus, hindi na ipagpapatuloy yung pagtutuli sa balat? No? So, ito naman yung dalawang tanong na dapat nating sagutin. Hindi pa tayo tapos, no? Ito yung dalawang tanong na dapat nating sagutin. Ano ang kahalagaan ng pagtutuli at bakit nung dumating si Jesus, hininto na yung pagtutuli sa balat? So, makakatulong po sa atin na sagutin yung dalawang tanong na to kung babalik again tayo sa lumang tipan. So, please bear with me for a few minutes. Alam niyo ba sa Joshua chapter 5 verse 1 to 12, alam niyo yung story, di ba, yung Israelites na nabihag sila sa Egypt. Okay? For 400 years. Tapos, inilabas sila ng Diyos doon sa Egypt. Niligtas sila ng Diyos doon sa Egypt. Okay? And, pupunta sana sila sa Promised Land. Narinig niyo yung Promised Land? Alam niyo yung Promised Land? So, yung Promised Land po, sa time nila Abraham, ang tawag doon, Canaan. Canaan ang tawag doon. Pero sa modern time, yung Promised Land is yung Israel. Yung bansa ng Israel, that's the Promised Land. So mula sa Egypt, nandito yung Israel, nung nilabas ng Diyos ang mga Israelita, pupunta dapat sila sa Israel. Alam nyo kung gaano katagal dapat ang lalakbayin nila papunta sa Israel? Dapat 11 days lang. Nandun na sila. 11 days lang, nandun na dapat sila. 11 days lang, lapit lang, no? Pero sa lakad yun, siguro ngayon, mga 4 hours lang nandun na kasi may sasakyan na. Pero alam niyo po ba kung gaano katagal ang inabot bago sila makarating sa Israel? Yung 11 days, naging 40 years. 40 years. Hindi kayo makapaniwala. Totoo yun. For 40 years. Alam niyo bakit? Dahil sa kasalanan. Now, ganito po yun. Yung mga tatay nung lumabas yung Israel sa Egypt, yung mga tatay na yon, ang isang dahilan bakit umabot ng 40 years ay yes dahil sa kasalanan, but ang pangalawang dahilan ay para mamatay lahat ng mga tatay. Para patayin lahat ng tatay. Hinintay na mamatay lahat ng tatay. Alam niyo bakit? Bakit? Kasi nga sila ay nagkasala, bagaman sila po ay tuli, hindi sila karapat-dapat pumasok sa lupang pangako. Dahil sa kanilang kasalanan. Dahil hindi sila nakinig sa tinig ng Diyos. And so, may utos ang Diyos kay Joshua. Kasi si Joshua yung nag-lead papasok sa Promised Land. Inutos ng Diyos kay Joshua, tuliin mo yung mga anak nila. Yung mga lalaking anak nila, tinuli iyon ni Joshua. So, pagpapakita doon na mahalaga pa rin ang pagtutuli. Okay? Bago sila pumasok sa lupang pangako. Now, tandaan niyo po, yung lupang pangako po ay pangakong ibinigay ng Diyos kay Abraham. Ibig sabihin, ito yung pangako na ibibigay pati sa mga anak ni Abraham. Ngayon, makikita natin na hindi ito ibinigay sa mga tatay. Di ba? Namatay sila muna. Sa makatuwid po, dito nyo makikita na sila ay itiniwalag sa bayan ng Diyos. Hindi sila pinapasok eh. At kung gayon, ang pagtutuli
ay hindi katiyakan ng isang tao ay kabilang sa bayan ng Diyos. Hindi ibig sabihin na tuli yung Israelites na yon, kabilang siya sa bayan ng Diyos. Kasi nung nagkasala sila, hindi sila pinapasok doon sa lupang pangako. At alam niyo po ba, sinabi ng Panginoon, merong sinabi ang Panginoon sa Jeremiah chapter 9, verse 25 to 26. Now, pakinggan niyo po. Sabi doon, narito ang araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na paparusahan ko ang lahat ng mga tuli. Oh, paparusahan daw ng Diyos ang lahat ng mga tuli. Gayon may hindi tuli. Pakinggan niyo po. Sinabi ng Panginoon, darating daw yung araw na paparusahan niya yung mga tuli na hindi tuli. Gets niyo? Paparusahan yung mga tuli na hindi tuli. Ano ibig sabihin ng Diyos doon? Tuli sila pero hindi tuli? At kalaunan, sinabi niya, paparusahan niya ang buong sambahayan ng Israel dahil sila ay hindi tuli sa puso. So merong binanggit ngayon dito, tuli sa puso. Dito ay mababasa natin na sila ay tinawag na tuli, pero hindi tuli. Ano ibig sabihin doon? Sila ay tuli sa balat, pero hindi sila tuli sa puso. Upang maintindihan natin anong ibig sabihin ng hindi tuli sa puso, tingnan natin kung saan ito unang binanggit, yung pagtutuli sa puso. Una itong binanggit sa binasa natin kanina, in Deuteronomy chapter 10, verse 16. Sinabi doon, tuliin ninyo ang balat ng inyong puso at huwag ninyong pagmatigasin ang inyong ulo. So unang binanggit dito yung pagtutuli ng balat ng inyong puso. Hindi na yung balat ng maselang bahagi. Ito po ay connected sa Genesis 17 na pinag-uusapan natin ngayon dahil po sa buong chapter ng Deuteronomy chapter 10, ipinaliwanag doon yung spiritual na kahulugan ng pagtutuli. So meron po palang spiritual na kahulugan ng pagtutuli. Sa Genesis 17, ang pagtutuli ay panlabas na tanda ng tipan. Di ba? Tatandaan nyo? Dito naman sa Deuteronomy chapter 10, itinuro ni Moses na hindi po sapat yung panlabas na pagtutuli. Kailangan ng Israel ng pagtutuli ng puso. At anong kahulugan nun? Yung tunay na pagsisisi at panloob na debosyon sa Diyos. Yun yung kailangan nila, pagtutuli sa puso. Pero alam niyo po ba yung nakakamangha? In Deuteronomy chapter 30 naman, sa 30, matatagpuan natin sa huling bahagi ng letter na ito. Matapos magbabala ni Moses sa mga Israelita na sila ay itatapon kapag sila ay sumuway, nagbigay po ng pag-asa na ibabalik ng Diyos ang Israel kapag sila ay nagsisi. Alam niyo po anong sinabi ng Diyos sa Deuteronomy 30 verse 6? Sabi niya, tutuliin ng Panginoon mong Diyos ang puso. Tutuliin ng Panginoon mong Diyos ang iyong puso at ang puso ng iyong binhi, upang ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at kaluluwa mo, upang ikaw ay mabuhay. So, di ba sa Deuteronomy 10, inutos ng Diyos, tuliin ninyo yung puso. Sa chapter 30, pinangako ng Diyos, tutuloyin ko ang inyong puso. Ibig sabihin po, ang Diyos mismo ang magbabago sa kanila. Ang Diyos ang magbabago sa kanila sa kalooban upang tunay nilang ibigin at tunay nilang sundin ang Diyos. So pinapahiwatig po na hindi kayang gawin ng tao ang pagtutuli sa puso. Yun ang dapat nyo makita. Hindi kayang gawin ng tao ang pagtutuli sa puso. At pinapakita dito na ang Diyos lang ang makakagawa ng pagtutuli ng puso. At mahalagang malaman ito ng bawat isa sa atin. Kasi pakinggan niyo po ito ng mabuti. Mamahalin, susundin, at magtitiwala ka lamang sa Diyos
kung ang Diyos ay kikilos sa buhay mo. Kung ang Diyos ay kikilos sa buhay mo. Kung ang Diyos ang magtutuli sa puso mo, dun mo lang po iibigin ng Diyos. Kaya po ang sinabi ni Pablo sa Galatians 6:15, ang pagtutuli o ang di pagtutuli ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan yon, kundi ang bagong nilalang. Ano daw ang mahalaga? New creation. Ngayon, ang tanong, paano ito mangyayari? Paano mangyayari yung pagtutuli sa puso na ang Diyos ang gagawa? Now, ito na po yung mahalagang verse. In Colossians 2, verse 11 to 12. Colossians 2, verse 11 to 12. Sinabi doon ni Pablo, kay Kristo ay tinuli rin kayo ng pagtutuling hindi gawa ng kamay. Andito na yung sagot. Paano itutuloy ng isang tao sa puso? Kay Kristo ay tinuli rin kayo ng pagtutuling hindi gawa ng kamay. Sa pamagitan ng paghuhubad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo. So yung pagtutuli sa puso ay pagtutuli ni Kristo, hindi ng kamay. Na sinabi doon, ng ilibing. Kayong kasama niya sa bautismo, tayo rin ay muling binuhay na kasama niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. Now, this is very important po, mga kapatid. Dito ay makikita natin kung paano tinupad ng Diyos yung Kanyang pangako. Di ba, in Deuteronomy 30, pinangako niya, tutuloyin ko ang inyong puso. Paano niya yung ginawa? Paano ginawa ng Diyos ang pagtutuli sa puso ng Kanyang bayan? Iyon ay ginawa niya sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. At malinaw na sinabi dito na iyon ay nangyari nang si Jesus ay namatay at nabuhay muli. At nang siya ay nabuhay muli, nung siya ay namatay, doon po hinubad yung katawang laman o yung makasalanang laman ng tao. Pero nung nabuhay muli si Jesus, doon naman isinuot yung bagong nilalang. Kaya po sabi ni Pablo in Romans 6:4, nangangahulugang makakalakad na ang mga makasalanan sa panibagong buhay sa pamagitan ng pagtutuli ni Kristo. At ang pagtutuling ito ng Diyos ay again, sa pamagitan ni Kristo ay matatanggap ng bawat isa sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Kaya po sabi ni Pablo in 2 Corinthians 5:17, kaya't kung sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Yun. Nandoon yung bagong nilalang. Kapag ikaw ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Sa makatuwid, sa puntong ito, masasagot na natin yung dalawang tanong ulit. Anong unang tanong? Ano ang kahalagahan ng pagtutuli? Anong kahalagahan ng pagtutuli? Ang sagot ay, again, ang pagtutuli, hindi lamang yan panlabas na tanda ng pangako ng Diyos kay Abraham. Sa halip, ang pagtutuli pala ay ang panlabas na tanda ng espiritual na katuwiran ng isang tao. So yung pagtutuli pala sa balat ay panlabas na tanda ng kaligtasan ng isang tao. Nagets niyo po yun? Na natanggap nila sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya po tinawag ni Pablo ang pagtutuli. Alam niyo kung paano tinawag ni Pablo ang pagtutuli? Isang tatak ng pagiging matuwid sa pamagitan ng pananampalataya. So again, ang pagtutuli is still a tanda. Pero ang hindi lang pala iyon about sa pangako ng Diyos, but patungkol din pala iyon sa katuwiran ng isang tao. Na kapag ikaw ay tuli, ibig sabihin nun, ikaw ay ligtas. Iyon po ang kahalagahan ng pagtutuli. Pero, in connection to that, yung pangalawang tanong,
bakit nang dumating na ang Kristo, bakit nang dumating na si Jesus, itinuturo na ng mga alagad ng Diyos o yung mga ni Apostle Pablo na hindi natutuliin. Hindi na kailangan ng pagtutuli. Nagets niyo yan? Alam niyo bakit? Ang sagot po ay ito. Dahil natupad na ang pagtutuli na tunay na magbibigay ng katuwiran sa isang tao. Natupad na kasi yung pagtutuli. Yung tunay na pagtutuli na makapagliligtas sa tao. Tunay na pagtutuli na magbibigay daan upang mapabilang ang tao sa bayan ng Diyos. At ano yon? Paano natupad ang pagtutuli? Iyon yung sinabi kanina, na ang pagtutuli ni Kristo na nangyari nung si Jesus ay namatay at nabuhay muli. Pero gusto ko po idagdag, malapit tayo matapos. Dahil po doon, di ba ang katuparan ng pagtutuli ay ang pagtutuli ni Kristo? At yun yung pagkamatay niya at pagkabuhay niya. Dahil po doon, ang isang tao, kapag siya ay nanampalataya kay Jesus, pinapakita niya, di ba ang pagtutuli ay tanda, panlabas na tanda ng pagiging matuwid ng isang tao? Di ba? So, nung siya ay nanampalataya at naging matuwid sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, hindi niya na ginagawa yun, hindi niya pinapakita sa pamagitan ng pagtutuli. Paano niya na yung pinapakita? Sa pamagitan ng bautismo. Why? Because baptism represents the death and the resurrection of Christ. Kaya, hindi na pagtutuli ang tanda. Bagaman pagtutuli pa rin ang tanda. Dahil nga ang pagtutuli ay pagtutuli ni Kristo. At ang tanda na natanggap mo ang pagtutuli ni Kristo, you baptized yourself. Kaya kung nananampalataya ka kay Jesus, natanggap mo yung tunay na pagtutuli. At paano mo na ngayon ipapahayag na natanggap mo ang pagtutuli? Hindi na sa pagtutuli, but sa baptism. Kaya sabi ko sa inyo mga kababaihan, matutuli din kayo. Kung dati lalaki lang ang tinutuli, pero ang tunay na kahulugan ng pagtutuli ay kasama ang lahat ng tao. Kaya mga kapatid, sa pagtatapos, ito po ang tipan ng pagtutuli na ibinigay ng Diyos kay Abraham. Ito ay tipang walang hanggan. Bagaman natapos na yung pagtutuli sa laman, pero nagpapatuloy pa rin ang tipan ng pagtutuli. Bakit? Sa pamagitan ni Kristo na siyang tunay na pagtutuli. Kaya sabi ko kanina, di ba? Ang pagtutuli ng balat, hindi na yan magpapatuloy. Pero ang tipan ng pagtutuli, magpapatuloy pa rin yan kay Kristo na siyang tunay na pagtutuli sa puso. Kaya po, ang pagtutuling iyon ay nagbigay sa atin ng kaligtasan at kakayanan na tunay na mahalin at sundin ng Diyos. Matatanggap lamang natin iyon sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Hindi na kung ano mang gawa, pananampalataya lamang kay Kristo na siyang katuparan ng tipan ng Diyos kay Abraham. Kaya po ang hamon sa bawat isa, tatanggap mo na ba ang tunay na pagtutuli? Tanggap mo na ba ang tunay na pagtutuli? Natanggap mo na ba ang pagtutuli ni Kristo? Kasi kung wala iyon, wala kang kaligtasan. Kaya manampalataya kayo kay Jesus na sa kanyang pagkamatay at pagkabuhay muli, tunay na nalinis at napatawad na ang iyong mga kasalanan. Sa kanya lamang tunay na ikaw ay maliligtas. Mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos. Makinig po ang may pandinig. Let us pray. Father in heaven, Lord, maraming salamat po sa pagbibigay linaw sa amin ng tipan ng pagtutuli. Tunay na hindi makapagliligtas ang pagtutuli sa laman, kundi ang pagtutuli sa puso na siyang ikaw ang may gawa sa pamagitan ni Kristo Jesus na siyang namatay at nabuhay muli. Panalangin ko, Panginoon, na ang bawat isa ay tanggapin ang pagtutuling ito sa pamagitan ng pananampalataya.
Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po magsitayo at aawit po tayo ng isang hymno.